Magandang araw, Mommy Rose. Ako si Carlo, 27 taong gulang at ngayon ko lang nagkaroon ng lakas ng loob na magsulat sa inyo. Nalaman ko ang tungkol sa Mommy Rose Horror Stories noong 2023 sa isang simpleng usapan sa opisina namin sa Makati. May kaibigan akong si Jerome. Mahilig siya sa mga kwento ng kababalaghan. Lagi niyang binabanggit na kung may kakaibang karanasan ka, lalo na yung hindi mo maipaliwanag, dapat mong ikwento kay Mommy Rose. Noon, parang biro lang iyon sa akin. Pero matapos ang nangyari sa akin nitong nakaraang taon, hindi ko na kayang itago. Kaya heto ako, sinusubukan kong ilabas ang lahat sa pamamagitan ng pagsulat. Abril 2024 nang nagpa siya. Akong magbakasyon sa probinsya ng Antique, sa bayan ng Sibalom. Matagal ko nang hindi nababalikan ang ancestral house ng pamilya namin doon mula pa noong high school ako. Gusto ko sanang makalayo muna sa ingay ng Maynila, sa walang katapusang traffic at sa paulit-ulit na tunog ng cellphone at email notifications. Ang plano ko lang ay magpahinga, mag-reconnect sa mga alaala ng kabataan at maranasan ulit ang tahimik na buhay sa probinsya. Pagdating ko ng hapon, mga bandang 3:00, bumungad sa akin ang tanawin na parang hindi nagbago. Ang bahay namin ay nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada, gawa sa matibay na kahoy na nara, may malalaking bintana at bubong na yero na medyo kalawangin na. Sa labas, makikita ang malalawak na palayan, kumikislap sa ilalim ng araw, at sa di kalayuan ay ang ilog na madalas naming paliguan noon. Tahimik ang kapaligiran, tanging huni ng ibon at kuliglig ang maririnig. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng lupa at damo na para bang pinapaalala sa akin na malayo na ako sa lungsod. Habang naglalakad ako papasok sa loob ng bahay, napansin kong tila mas lumang-luma na ang paligid. Ang sahig ay may mga lamat, ang dingding ay may bakas ng panahon, at ang mga kurtina ay kupas na. Pero sa kabila ng lahat, ramdam ko ang kakaibang nostalgia. Parang bumalik ako sa nakaraan. Ang mga alaala ng pagkabata ko ay bumalik. Ang pagtulog sa malamig na kwarto, ang pagkain ng tinola sa hapag, at ang pagtakbo sa bakuran tuwing hapon. Sa likod ng bahay, may isang lumang balon na matagal nang hindi ginagamit. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol dito, na minsan daw ay may bumagsak na hayop at hindi na nakita ulit. May ilan ding nagsasabing may kakaibang ingay na naririnig mula roon tuwing madaling araw. Pero hindi ko yun pinansin noon dahil para sa akin, simpleng balon lang iyon na tinakpan ng kahoy. Ngayon, habang nakatayo ako sa bakuran, napansin kong naroon pa rin ito, tila nakatingin sa akin, tahimik at misteryoso. Ang paligid ng bahay ay puno ng mga alaala. Ang lumang puno ng mangga sa harap kung saan kami madalas maglaro ng taguan. Ang maliit na kubo sa gilid na dati tambayan ng mga pinsan ko tuwing summer. Ang amoy ng nilulutong kape ng lola ko na parang nananatili pa rin sa hangin kahit wala na siya. Lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na para bang bumalik ako sa isang panahon na mas simple, mas payapa. Pero habang mas tumatagal ako sa bahay, mas napapansin ko ang mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Ang mga lumang larawan sa dingding na tila nakatingin sa akin. Ang mga tunog ng kahoy na sahig tuwing naglalakad ako na parang may kasabay akong hindi nakikita. At syempre, ang balon sa likod na kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mapansin. Tahimik ito, pero may kung anong presensya na hindi ko maipaliwanag. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ko ang mga bituin. Ang langit sa probinsya ay mas maliwanag, mas puno ng mga tala. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik.
Pero sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang pakiramdam akong hindi ko maalis. Parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Parang may inaabangan. Sinubukan kong ipagwalang bahala. Sabi ko sa sarili ko, baka dala lang ng pagod at ng nostalgia. Baka iniisip ko lang ang mga kwento ng kababalaghan na naririnig ko noon. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng balon. Parang hindi lang ito basta lumang istruktura. Parang may buhay ito. Parang may tinatago. Akala ko'y simpleng bakasyon lang ito. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang katahimikan ng probinsya. Sa unang linggo ng pananatili ko dito sa Sibalom, Antique, naging bahagi na ng aking araw ang mga tunog na dati hindi ko pinapansin. Tuwing 5:00 ng umaga, gigising ako sa tila sabay-sabay na huni ng mga manok. Pagbukas ng bintana, makikita ko ang manipis na hamog na bumabalot sa palayan at ang araw na dahan-dahang sumisilip mula sa bundok. Ang ganitong tanawin ay hindi ko nakikita sa Maynila, kaya't para sa akin, parang bagong mundo ito. Sa tanghali, ang paligid ay halos walang ingay. Ang mga kapitbahay ay abala sa kani-kanilang gawain. May nag-aararo ng bukid, may naglalaba sa ilog, at may nagbabantay ng tindahan sa kanto. Ang pamilya ko naman ay tila sanay na sa ganitong ritmo. Ang tito ko ay laging nasa kusina. Nagluluto ng simpleng ulam gaya ng ginisang monggo o pritong isda. Ang tita ko ay abala sa pagtatahi ng mga lumang damit. Ang mga pinsan ko, kahit may mga cellphone na rin, mas madalas pa ring naglalaro sa labas kaysa nakatutok sa screen. Lahat sila ay parang walang pakialam sa mga bagay na hindi nakikita. Ako, bilang bisita, mas napapansin ko ang mga detalye. Sa gabi, tuwing 8:00, nagsisimula ang katahimikan. Ang mga kuliglig ay sabay-sabay na humuhuni at ang hangin ay lumalamig. Ang mga ilaw sa bahay ay pinapatay ng maaga, kaya't madilim ang paligid. Sa ganitong oras, mas ramdam ko ang presensya ng lumang balon sa likod ng bahay. Hindi ko ito binabanggit sa kanila, pero sa bawat paglabas ko sa bakuran, napapansin kong tila mas nangingibabaw ang katahimikan sa bahaging iyon. Parang may sariling mundo ang balon, isang mundo na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, mga bandang 10:00, nakaupo ako sa balkonahe. Tahimik ang lahat, tanging tunog ng hangin at kuliglig ang maririnig. Pero sa di kalayuan, sa direksyon ng balon, ramdam ko ang kakaibang katahimikan. Hindi ito yung normal na katahimikan ng probinsya. Ito ay parang katahimikan na may kasamang pag-aabang. Parang may nakatago, naghihintay. Sinubukan kong huwag pansinin, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napapansin ang presensya nito. Sa umaga, habang naglalakad ako sa bakuran, napapansin ko ang balon. Ang kahoy na takip nito ay luma na, may mga bitak, at tila hindi na matibay. Ang paligid nito ay may mga damong ligaw na tumubo na para bang walang gustong lumapit dito. Kahit ang mga alagang aso ng pamilya, bihirang pumunta sa bahaging iyon. Kapag napapatingin ako, parang may malamig na hangin na dumadaan. Hindi ko alam kung ako lang ang nakararamdam, pero sa tuwing naroon ako, parang may presensya na hindi ko maipaliwanag. Ang pamilya ko, sa kabilang banda, tila walang napapansin. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Ang tito ko ay patuloy na nagluluto, ang tita ko ay patuloy na nagtatahi, at ang mga pinsan ko ay patuloy na naglalaro. Wala silang nakikitang kakaiba. Kapag tinatanong ko sila tungkol sa balon, simpleng sagot lang ang ibinibigay nila. Matagal nang hindi ginagamit yan. Walang takot, walang pag-aalala. Para bang wala silang nararamdaman. Isang hapon, mga bandang 3:00, habang nagbabasa ako ng libro sa sala, napansin kong ang tunog ng paligid ay biglang tumahimik. Wala akong marinig na kuliglig, wala ring huni ng ibon.
Tanging tunog ng hangin mula sa likod ng bahay ang naririnig ko. Napatingin ako sa bintana at doon ko muling nakita ang balon. Tahimik ito pero tila nakatingin sa akin. Parang may koneksyon na nabubuo sa pagitan namin kahit hindi ko gusto. Parang ako lang ang pinipili nitong pansinin. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng aking routine ang pag-iwas sa likod ng bahay. Kapag umaga, dumadaan ako sa harap at kapag gabi, hindi na ako lumalabas. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mapansin ang presensya ng balon. Kahit nasa loob ako ng bahay, parang nararamdaman ko pa rin ito. Parang may mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang katahimikan ng probinsya ay naging kakaiba para sa akin. Para sa iba, ito ay payapa, nakaka-relax. Pero para sa akin, ito ay naging mabigat, nakakaistorbo. Ang bawat tunog ng kuliglig ay parang may kasamang bulong. Ang bawat paghihip ng hangin ay parang may dalang mensahe. At sa bawat gabi, habang nakahiga ako sa kama, nararamdaman ko ang presensya ng balon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakararamdam, pero sigurado akong may kakaiba. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong kakaiba. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong kakaiba. Mga bandang 11:00 ng gabi, habang nakahiga ako sa lumang kwarto sa itaas. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin na dumadaan sa mga siwang ng bintana ang maririnig. Bigla akong narinig ang mahina, halos pabulong na tinig. Sa una, akala ko'y guni-guni lang. Pero habang tumatagal, mas malinaw kong naririnig. Tulungan mo ako. Napabalikwas ako ng bangon. Pinilit kong hanapin kung saan nanggagaling ang boses. Binuksan ko ang bintana at doon ko naramdaman na mula ito sa direksyon ng likod ng bahay. Sa mismong lugar kung saan naroon ang lumang balon. Ang tinig ay mahina, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, may halong pagmamakaawa. Hindi ito tunog ng hayop, hindi rin tunog ng tao na nasa paligid. Ito ay parang bulong na dumadaan sa hangin, mahina pero malinaw. Lumabas ako ng kwarto, bumaba sa hagdan at dahan-dahang lumapit sa kusina. Ang ilaw ay nakapatay na, kaya't tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing gabay ko. Habang papalapit ako sa likod ng bahay, mas lumalakas ang tinig. Tulungan mo ako. Paulit-ulit, mahina, pero may halong desperasyon. Nang makarating ako sa pintuan ng likod, huminto ako. Pinilit kong makinig. Ang boses ay malinaw na nanggagaling mula sa balon. Sinubukan kong gisingin ang tito at tita ko. Pumunta ako sa kanilang kwarto. Kinatok ko ang pinto at sinabi kong may naririnig akong kakaiba. Pero nang sabay-sabay kaming lumabas, wala silang narinig. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig at hangin lang ang maririnig. Tiningnan nila ako na para bang nag-iimbento lang ako ng kwento. Baka pagod ka lang, sabi ng tito ko. Matulog ka na. At bumalik sila sa kanilang kwarto. Ako na lang ang naiwan sa sala, nakatingin sa likod ng bahay. Ang boses ay muling bumalik, mahina pero malinaw. Tulungan mo ako. Ang tono ay parang nanggagaling sa isang taong nasa bingit ng kamatayan, mahina, nanginginig. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakarinig. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong totoo ito. Kinabukasan, Lunes ng umaga, mga bandang 7:00, nagising ako na parang walang nangyari. Ang pamilya ko ay abala sa kanilang gawain. Ang tita ko ay nagluluto ng almusal, ang tito ko ay nagwawalis sa bakuran, at ang mga pinsan ko ay naglalaro sa labas. Walang bakas ng takot o pag-aalala.
Para bang ako lang ang may dalang bigat ng nangyari kagabi. Sinubukan kong huwag isipin, pero sa bawat oras na lumilipas, bumabalik sa isip ko ang boses. Sa hapon, habang nagbabasa ako ng lumang diary na naiwan ng lola ko, bigla akong narinig ulit ang bulong. Mahina, pero malinaw. Tulungan mo ako. Napatingin ako sa bintana at doon ko muling nakita ang direksyon ng balon. Ang tinig ay tila dumadaan sa hangin, parang hindi galing sa isang tao, kundi sa isang presensya na nakatago sa ilalim. Ang tono ay may halong sakit, may halong pagmamakaawa. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang pinipili nitong kausapin. Gabi na naman, mga bandang 10:00, habang nakahiga ako, muling bumalik ang boses. Ngayon, mas malinaw, mas malapit. Tulungan mo ako. Paulit-ulit, mahina, pero may halong desperasyon. Pinilit kong huwag pansinin, pero hindi ko magawa. Ang bawat bulong ay parang pumapasok sa isip ko. Parang hindi ko kayang takasan. Ang bawat salita ay parang nakaukit sa utak ko. Sinubukan kong isulat ang naririnig ko. Kumuha ako ng papel at ballpen at isinulat ko ang bawat bulong. Tulungan mo ako. Paulit-ulit hanggang sa mapuno ang papel. Hindi ko alam kung bakit ko yon ginawa. Siguro para patunayan sa sarili ko na totoo ang naririnig ko. Siguro para may ebidensya ako na hindi lang ito guni-guni. Pero habang sinusulat ko, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng balon. Parang mas lumalapit ito sa akin. Kinabukasan, Martes ng umaga, habang naglalakad ako sa bakuran, napansin kong mas malamig ang hangin sa paligid ng balon. Ang damo sa paligid ay tila mas tuyo, mas madilim ang kulay. Ang kahoy na takip ay tila mas lumang-luma, parang anumang oras ay bibigay. Napatingin ako at doon ko muling naramdaman ang presensya. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakararamdam. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong may kakaiba. Sa gabi, mga bandang 11:00, muling bumalik ang boses. Ngayon, mas malinaw, mas desperado. Tulungan mo ako. Paulit-ulit, mahina, pero may halong sakit. Ang tono ay parang nanggagaling sa isang taong matagal nang nakakulong, matagal nang naghihintay. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakarinig. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong totoo ito. Pero isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Curiosity ang nagtulak sa akin. Mga bandang 12:00 ng gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat, bumangon ako mula sa kama. Ang ilaw ng buwan, ang tanging gabay ko habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa likod ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Parang bawat hakbang ko ay may kasamang pag-aalinlangan, pero mas nangingibabaw ang kagustuhan kong malaman kung ano ang nasa loob ng balon. Paglapit ko, napansin ko kung ang kahoy na takip ay bahagyang nakatabi, marahil dala ng hangin o ng kalumaan. Ang paligid nito ay natatakpan ng damo at tuyong dahon. Huminga ako ng malalim at marahan kong itinulak ang takip. Bumungad sa akin ang dilim, isang dilim na parang walang hanggan. Wala akong makita, pero ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaan mula sa loob. Ang amoy ay kakaiba, halong kalawang, basang lupa at parang lumang bakal na matagal nang nakalubog sa tubig. Pinilit kong silipin. Yumuko ako at dahan-dahang inilapit ang aking mukha sa gilid ng balon. Ang loob ay puro kadiliman, pero habang nakatingin ako, parang may gumagalaw sa ilalim. Hindi ko makita ng malinaw, pero ramdam ko ang presensya. Parang may malamig na hangin na dumadaan sa aking pisngi, na para bang may humihinga mula sa kailaliman. Napaatras ako,
pero hindi ko maiwasang muling sumilip. Habang nakatingin ako, naramdaman ko ang kakaibang sensasyon. Ang balat ko ay nagkaroon ng goosebumps at ang dibdib ko ay bumigat. Ang paligid ay tila tumahimik ng husto, wala na akong marinig na kuliglig o huni ng ibon. Tanging tunog ng malamig na hangin mula sa balon ang naririnig ko. Parang may gumagalaw sa ilalim pero hindi ko makita. Ang dilim ay parang may sariling buhay, gumagalaw kahit walang nakikita. Sinubukan kong maglabas ng cellphone, binuksan ko ang flashlight. Ngunit nang itutok ko ang ilaw sa loob, tila nilalamon ng dilim ang liwanag. Hindi umabot sa ilalim at ang tanging nakita ko ay basang pader ng bato. May mga lumot na kumikislap sa liwanag. Ang tubig ay tila malabo, kumikilos kahit walang hangin. Parang may sariling galaw, parang may nilalang na nakatago sa ilalim. Napaatras ako, pero hindi ko maiwasang muling lumapit. Ang bawat segundo ay parang humihila sa akin papalapit. Ang malamig na hangin ay mas lumalakas, at ang amoy ng kalawang ay mas tumitindi. Ang mga kamay ko ay nanginginig, pero hindi ko magawang umalis. Parang may puwersang nagtutulak sa akin na silipin pa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Hindi ito basta dilim. Parang may mata na nakatingin sa akin mula sa ilalim. Hindi ko makita pero ramdam ko. Ang dibdib ko ay bumigat at ang hininga ko ay bumilis. Ang paligid ay tila nagbago. Ang katahimikan ay naging mas mabigat, mas nakakatakot. Parang ako lang ang naroroon, kahit alam kong natutulog ang pamilya sa loob ng bahay. Pinilit kong umatras, pero bago ako tuluyang lumayo, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Parang may humihinga sa likod ko. Napalingon ako, pero wala akong nakita. Pagbalik ng tingin ko sa balon, ang dilim ay tila gumagalaw. Parang may anino na dumadaan sa ilalim, mabilis, mahirap makita. Napaatras ako ng tuluyan at marahan kong ibinalik ang takip. Pagbalik ko sa loob ng bahay, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano ang nakita ko? Ano ang naramdaman ko? Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o may totoong presensya sa ilalim ng balon. Ang katawan ko ay nanginginig at ang isip ko ay puno ng tanong. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa pamilya o itago na lang. Pero sigurado akong may kakaiba sa balon. Hindi ito basta lumang istruktura. May buhay ito. May tinatago ito. Kinabukasan, Miyerkules ng umaga, habang nag-aalmusal kami, hindi ko binanggit ang nangyari. Tahimik akong kumain habang ang pamilya ko ay masayang nagkukwentuhan. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Pero para sa akin, ang bawat tunog ng hangin, ang bawat katahimikan ng paligid, ay may kasamang presensya ng balon. Hindi ko alam kung ako lang ang nakararamdam, pero sigurado akong may kakaiba. Sa hapon, habang naglalakad ako sa bakuran, muling napatingin ako sa balon. Ang takip ay nakalapat, pero ramdam ko ang presensya. Ang hangin ay malamig, at ang paligid ay tahimik. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakararamdam. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong may gumagalaw sa ilalim. Iyon ang huling naiisip ko bago ko tuluyang isinara ang takip ng balon. Pero hindi doon natapos ang lahat. Kinabukasan, Huwebes ng hapon, mga bandang 3:00, muli akong napadpad sa bakuran. Ang araw ay mataas pa at ang paligid ay maliwanag. Wala akong balak lumapit, pero parang may puwersang humihila sa akin. Kaya't muli kong tinanggal ang takip at sumilip. Sa unang tingin, dilim lang ang bumungad. Pero habang tumatagal ang pagkakatitig ko, may mga imahe na nagsimulang lumitaw. Una, isang maputlang kamay ang dahan-dahang umaangat mula sa tubig. Ang balat ay kulay abo, parang wala ng dugo, at ang mga daliri ay mahahaba, nanginginig.
Napaatras ako, pero nang muling tumingin, wala na ito. Ang tubig ay tahimik, parang walang nangyari. Kinagabihan, mga 10:00, muling bumalik ang mga pangitain. Habang nakaupo ako sa balkonahe, napatingin ako sa direksyon ng balon. Parang may anino na gumagalaw sa loob. Hindi ko makita ng malinaw, pero ramdam ko ang presensya. Kaya't muli akong lumapit. Pagtingin ko, isang figura ang bumungad. Itim, walang mukha, nakatayo sa ilalim ng tubig. Ang katawan ay parang usok, gumagalaw ng mabagal. Napaatras ako, pero nang muling tumingin, wala na ito. Ang tubig ay tahimik, parang walang nangyari. Biyernes ng umaga, mga 7:00, habang naglalakad ako sa bakuran, muling sumilip ako. Ang tubig ay kumikilos ng kakaiba. Hindi ito normal na alon. Ang bawat paggalaw ay parang may sariling ritmo. Parang may nilalang na gumagalaw sa ilalim. Ang mga alon ay paikot, mabilis, at biglang humihinto. Napaatras ako, pero nang muling tumingin, tahimik na ulit ang tubig. Parang wala akong nakita. Sinubukan kong sabihin sa pamilya ko. Sabi ko, may mga bagay akong nakikita sa balon. Pero nang sabay-sabay kaming lumapit, wala silang nakita. Tahimik ang tubig, walang kamay, walang anino, walang kakaibang galaw. Tiningnan nila ako na para bang nag-iimbento lang ako ng kwento. Baka stress lang, sabi ng tita ko. Huwag mong isipin. Pero hindi ko magawang kalimutan. Ang mga imahe ay malinaw at ako lang ang nakakakita. Sabado ng gabi, mga 11:00, habang nakahiga ako, muling bumalik ang mga pangitain. Sa isip ko, nakikita ko ang mga kamay na umaangat, ang figura na nakatayo sa ilalim, at ang tubig na kumikilos ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakarinig at nakakakita. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin, pero sigurado akong totoo ito. Linggo ng hapon, mga 2:00, habang naglalakad ako sa bakuran, muling sumilip ako. Ang tubig ay kumikilos ng kakaiba, parang may nilalang na gumagalaw sa ilalim. Ang mga alon ay mabilis, paikot, at biglang humihinto. Napaatras ako. Pero nang muling tumingin, tahimik na ulit ang tubig. Parang wala akong nakita. Pero sa isip ko, malinaw ang mga imahe. Ang mga kamay, ang figura, ang kakaibang galaw. Lahat ng ito ay totoo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng balon. Ang mga pangitain ay mas lumalakas, mas malinaw. Ang mga kamay ay mas madalas lumitaw. Ang figura ay mas matagal nakatayo at ang tubig ay mas kakaiba ang galaw. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakakita. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong may kakaiba. Minsan, habang nakatingin ako, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa aking pisngi. Parang may humihinga mula sa ilalim. Ang amoy ng kalawang ay mas tumitindi at ang paligid ay mas tumatahimik. Ang bawat pangitain ay parang may kasamang presensya. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o may totoong nilalang sa ilalim. Pero sigurado akong totoo ito. Ako lang ang nakakakita ng lahat ng ito. Ako lang ang nakakakita ng lahat ng ito. Pero hindi doon natapos ang lahat. Lunes ng gabi, mga bandang 12:00, habang nakahiga ako, muling bumalik ang mga bulong. Ngayon, hindi na lang basta, tulungan mo ako. May bago na akong narinig. Mahina, pero malinaw. Carlo. Carlo. Napabalikwas ako ng bangon. Ang dibdib ko ay bumigat. At ang hininga ko ay bumilis. Hindi ko alam kung bakit alam ng tinig ang pangalan ko.
Hindi ko alam kung paano nito nalaman. Ang bawat pagbigkas ay parang pumapasok sa utak ko. Paulit-ulit, walang tigil. Carlo, Carlo. Ang tono ay mahina, pero may halong desperasyon. Parang may nilalang na matagal nang naghihintay. At ako ang pinili nitong kausapin. Kinabukasan, Martes ng umaga, hindi ako nakatulog. Ang mga mata ko ay namumula at ang katawan ko ay mabigat. Ang pamilya ko ay abala sa kanilang gawain, pero ako ay tahimik lang, nakatingin sa kawalan. Sinubukan kong sabihin sa kanila na may naririnig akong tinig na binabanggit ang pangalan ko. Pero tumingin lang sila sa akin na para bang nag-iimbento lang ako ng kwento. Baka stress lang, sabi ng tita ko. Huwag mong isipin. Pero hindi ko magawang kalimutan. Ang bawat bulong ay malinaw at ako lang ang nakakarinig. Miyerkules ng gabi, mga 11:00, muling bumalik ang mga tinig. Ngayon, mas malakas, mas desperado. Carlo, tulungan mo ako. Paulit-ulit, mahina, pero may halong sakit. Ang tono ay parang nanggagaling sa isang taong matagal nang nakakulong, matagal nang naghihintay. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakarinig. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong totoo ito. Habang nakahiga ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa aking pisngi. Parang may humihinga mula sa ilalim ng balon. Ang amoy ng kalawang ay mas tumitindi at ang paligid ay mas tumatahimik. Ang bawat bulong ay parang may kasamang presensya. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o may totoong nilalang sa ilalim. Pero sigurado akong totoo ito. Huwebes ng umaga, hindi ako nakatulog. Ang mga mata ko ay namumula at ang katawan ko ay mabigat. Ang pamilya ko ay abala sa kanilang gawain, pero ako ay tahimik lang, nakatingin sa kawalan. Sinubukan kong huwag isipin, pero sa bawat oras na lumilipas, bumabalik sa isip ko ang mga tinig. Ang bawat bulong ay malinaw, at ako lang ang nakakarinig. Biyernes ng gabi, mga 12:00, muling bumalik ang mga tinig. Ngayon, mas malakas, mas desperado. Carlo, Carlo, tulungan mo ako. Paulit-ulit, mahina, pero may halong sakit. Ang tono ay parang nanggagaling sa isang taong matagal nang nakakulong, matagal nang naghihintay. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakarinig. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong totoo ito. Habang nakahiga ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa aking pisngi. Parang may humihinga mula sa ilalim ng balon. Ang amoy ng kalawang ay mas tumitindi at ang paligid ay mas tumatahimik. Ang bawat bulong ay parang may kasamang presensya. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o may totoong nilalang sa ilalim. Pero sigurado akong totoo ito. Sabado ng umaga, hindi ako nakatulog. Ang mga mata ko ay namumula at ang katawan ko ay mabigat. Ang pamilya ko ay abala sa kanilang gawain, pero ako ay tahimik lang, nakatingin sa kawalan. Sinubukan kong huwag isipin, pero sa bawat oras na lumilipas, bumabalik sa isip ko ang mga tinig. Ang bawat bulong ay malinaw at ako lang ang nakakarinig. Linggo ng gabi, mga 11:00, muling bumalik ang mga tinig. Ngayon, mas malakas, mas desperado. Carlo, Carlo, tulungan mo ako. Paulit-ulit, mahina, pero may halong sakit. Ang tono ay parang nanggagaling sa isang taong matagal nang nakakulong, matagal nang naghihintay. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakarinig.
Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong totoo ito. Pero gabi-gabi, mas lumalakas ang mga sigaw. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Sabado ng hating gabi, 12:00. Habang nakahiga ako, biglang yumanig ang katahimikan. Sa una, akala ko'y hangin lang na dumadaan. Pero ilang segundo lang, narinig ko ang malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Hindi ito basta tunog ng kahoy o yero. Ito ay parang malakas na pagbangga mula sa ilalim ng lupa, paulit-ulit, parang may pilit na gustong makalabas. Napabalikwas ako ng bangon at mabilis na bumaba sa hagdan. Ang paligid ay madilim, tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Habang papalapit ako sa kusina, mas lumalakas ang tunog. Bang, bang, bang! Ang bawat kalabog ay parang dumadaan sa sahig, umaabot sa dibdib ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig pero hindi ko magawang huwag lumapit. Parang may puwersang nagtutulak sa akin na makita kung ano ang nangyayari. Paglabas ko sa pintuan ng likod, bumungad sa akin ang balon. Ang takip nito ay gumagalaw, tumatalbog sa bawat kalabog. Ang paligid ay tahimik, pero ang tunog ay malakas, paulit-ulit, walang tigil. Napalunok ako at dahan-dahang lumapit. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang tunog. Tahimik ang lahat, tanging huni ng kuliglig ang naririnig. Pero bago ko pa man maibalik ang takip, may mga anino na biglang gumapang mula sa loob. Ang mga anino ay parang usok, mabilis na umaakyat, gumagapang sa gilid ng balon. Ang hugis ay hindi malinaw. Minsan parang kamay, minsan parang katawan, minsan parang hayop. Ang bawat galaw ay mabilis, mahirap sundan. Napaatras ako, pero hindi ko maiwasang tumingin. Ang mga anino ay gumapang palabas, pero ilang segundo lang, bigla silang naglaho. Parang walang nangyari. Ang paligid ay tahimik ulit. Napahawak ako sa gilid ng balon, pero sa sobrang kaba, muntik na akong madulas. Ang paa ko ay dumulas sa basang damo at halos mahulog ako sa loob. Buti na lang at mabilis kong nahawakan ang gilid at nakabalik ako sa pagkakatayo. Ang dibdib ko ay bumigat at ang hininga ko ay bumilis. Ang isip ko ay puno ng tanong. Ano ang mga anino? Bakit sila lumabas? At bakit bigla silang naglaho? Pagbalik ko sa loob ng bahay, hindi ko magawang matulog. Ang bawat tunog ng hangin ay parang kalabog. Ang bawat anino sa dingding ay parang gumagalaw. Ang isip ko ay puno ng imahe ng mga anino na gumagapang mula sa balon. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o may totoong nilalang sa ilalim. Pero sigurado akong totoo ang nangyari. Kinabukasan, Linggo ng umaga, mga 7:00, hindi ko binanggit ang nangyari. Ang pamilya ko ay abala sa kanilang gawain, masaya, walang bakas ng takot. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Pero para sa akin, ang bawat tunog ng hangin, ang bawat katahimikan ng paligid ay may kasamang presensya ng balon. Hindi ko alam kung ako lang ang nakararamdam, pero sigurado akong may kakaiba. Sa hapon, mga 3:00, habang naglalakad ako sa bakuran, muling napatingin ako sa balon. Ang takip ay nakalapat, pero ramdam ko ang presensya. Ang hangin ay malamig, at ang paligid ay tahimik. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakararamdam. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong may kakaiba. Gabi na naman, mga 11:00, habang nakahiga ako, muling bumalik ang mga imahe. Sa isip ko, nakikita ko ang mga anino na gumagapang mula sa balon. Ang bawat galaw ay mabilis, mahirap sundan. Ang bawat hugis
ay hindi malinaw. Ang bawat presensya ay mabigat, nakakatakot. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o may totoong nilalang sa ilalim. Pero sigurado akong totoo ito. Doon ko naramdaman na baka hindi na ako ligtas. Kaya't mula sa gabing iyon, sinubukan kong umiwas. Lunes ng umaga, 7:00. Habang nag-aalmusal, pinilit kong huwag lumabas sa likod ng bahay. Ang mga mata ko ay nakatingin lang sa mesa, habang ang pamilya ko ay masayang nagkukwentuhan. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Pero para sa akin, ang bawat tunog ng hangin, ang bawat katahimikan ng paligid, ay may kasamang presensya ng balon. Kaya't mula noon, hindi na ako lumapit. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng aking routine ang pag-iwas. Martes ng hapon, 3:00, habang naglalakad ako sa bakuran, dumaan ako sa harap, hindi na sa likod. Kapag gabi, 10:00, hindi na ako lumalabas. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang pag-aalinlangan, pero mas nangingibabaw ang takot. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakararamdam. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin, pero sigurado akong may kakaiba. Miyerkules ng gabi, habang nakahiga ako, muling bumalik ang mga tinig. Ngayon, hindi na lang mula sa balon. Ang mga bulong ay naririnig ko na sa loob ng bahay. Mahina, pero malinaw. Carlo, Carlo. Ang bawat salita ay parang dumadaan sa dingding, pumapasok sa isip ko. Napabalikwas ako ng bangon at sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling. Pero kahit saan ako pumunta, naririnig ko pa rin. Ang bawat sulok ng bahay ay may kasamang bulong. Huwebes ng madaling araw, 2:00, nagising ako mula sa isang bangungot. Sa panaginip ko, nasa loob ako ng balon. Ang tubig ay malamig at ang mga kamay ay humihila sa akin pababa. Ang bawat hila ay mabigat, mahirap takasan. Ang dibdib ko ay bumigat at ang hininga ko ay bumilis. Napabalikwas ako ng bangon, pawis na pawis, at ang isip ko ay puno ng imahe ng mga kamay. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o may totoong presensya sa ilalim. Pero sigurado akong totoo ito. Biyernes ng gabi, 11:00, habang nakahiga ako, muling bumalik ang mga tinig. Ngayon, mas malakas, mas desperado. Carlo, Carlo, tulungan mo ako? Paulit-ulit, mahina, pero may halong sakit. Ang tono ay parang nanggagaling sa isang taong matagal nang nakakulong. Matagal nang naghihintay. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakarinig. Hindi ko alam kung bakit walang ibang nakakapansin. Pero sigurado akong totoo ito. Sabado ng umaga, 7:00, habang nag-aalmusal kami, hindi ko binanggit ang nangyari. Ang pamilya ko ay masaya, walang bakas ng takot. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Pero para sa akin, ang bawat tunog ng hangin, ang bawat katahimikan ng paligid ay may kasamang presensya ng balon. Hindi ko alam kung ako lang ang nakararamdam, pero sigurado akong may kakaiba. Sa hapon, 3:00, habang naglalakad ako sa sala, muling narinig ko ang mga bulong. Ngayon, mas malapit, mas malinaw. Carlo, Carlo. Ang bawat salita ay parang dumadaan sa dingding, pumapasok sa isip ko. Napabalikwas ako at sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling. Pero kahit saan ako pumunta, naririnig ko pa rin. Ang bawat sulok ng bahay ay may kasamang bulong. Linggo ng gabi, 11:00, habang nakahiga ako, muling bumalik ang mga bangungot. Sa panaginip ko, nasa loob ako ng balon. Ang tubig ay malamig at ang mga kamay ay humihila sa akin pababa. Ang bawat hila ay mabigat, mahirap takasan.
Ang dibdib ko ay bumigat at ang hininga ko ay bumilis. Napabalikwas ako ng bangon, pawis na pawis at ang isip ko ay puno ng imahe ng mga kamay. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o may totoong presensya sa ilalim. Pero sigurado akong totoo ito. Parang ako lang ang pinipili ng balon. Kaya't dumating ang araw na nagpasya akong umalis. Ngunit sa halip na takot ang baon ko, naging malinaw sa akin na kailangan ko ring piliin ang sarili kong kapayapaan. Lunes ng umaga, 7:00, habang nakaupo ako sa hapagkainan, ramdam ko na tapos na ang yugto ng aking pananatili sa antik. Ang mga araw na lumipas ay puno ng katahimikan at sa huli, wala na akong nararamdamang kakaiba. Ang balon ay nanatiling tahimik at ang paligid ay tila bumalik sa normal. Kinabukasan, Martes ng hapon, 3:00, nag-empake ako ng mga gamit. Ang lumang maleta ng lola ko ang ginamit ko at isa-isa kong inilagay ang mga damit, ilang libro at mga alaala ng bakasyon. Habang naglalagay ako ng mga gamit, napatingin ako sa bintana. Sa di kalayuan, nakita ko ang balon. Tahimik ito, nakalapat ang takip, walang anumang presensya. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako, wala akong naramdaman na kakaiba. Para bang simpleng lumang istruktura na lamang ito, wala nang misteryo. Miyerkules ng umaga, 7:00, nagpaalam ako sa pamilya. Ang tito at tita ko ay nakangiti, masaya, walang bakas ng pag-aalala. Ang mga pinsan ko ay abala sa paglalaro, walang pakialam sa mga bagay na iniwan ko. Sinabi ko na babalik ako sa Maynila at tumango lang sila. Walang tanong, walang alinlangan. Para sa kanila, normal lang ang lahat. At sa sandaling iyon, ramdam ko na normal na rin ang lahat para sa akin. Pag-alis ko, 9:00 ng umaga, sumakay ako ng jeep papunta sa terminal. Ang paligid ay maliwanag, puno ng tao, abala sa kani-kanilang gawain. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay mainit. Wala akong nararamdaman na presensya. Wala akong naririnig na bulong. Ang bawat tunog ng jeep ay simpleng ingay ng biyahe. Ang bawat anino ng tao ay normal. Walang kakaibang galaw. Ang dibdib ko ay magaan at ang hininga ko ay maluwag. Sa wakas, nakaramdam ako ng kapayapaan. Pagdating ko sa terminal, 10:00, sumakay ako ng bus papunta sa Maynila. Ang biyahe ay mahaba, halos 10 oras. Habang nakaupo ako, nakatingin sa bintana, ang isip ko ay puno ng alaala. Ngunit sa halip na takot, alaala ng katahimikan ang bumabalik. Ang mga huni ng ibon, ang malamig na hangin, ang tahimik na gabi. Lahat ng ito ay naging bahagi ng aking bakasyon. Wala nang bulong, wala nang anino, wala nang pangitain. Ang lahat ay normal. Pagdating ko sa Maynila, 9:00 ng gabi, bumungad sa akin ang ingay ng lungsod. Ang mga ilaw, ang mga sasakyan, ang mga tao. Lahat ng ito ay malayo sa katahimikan ng probinsya. Ang dibdib ko ay magaan at ang hininga ko ay maluwag. Wala na ang balon, wala na ang mga bulong, wala na ang mga anino. Ako lang ang naroroon, kasama ang ingay ng lungsod. At sa kabila ng lahat, ramdam ko ang kakaibang ginhawa. Normal na ulit ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan kong magsimula ng bagong buhay. Bumalik ako sa trabaho, nakipagkita sa mga kaibigan, at muling nakisabay sa ritmo ng Maynila. Ang bawat araw ay puno ng ingay, puno ng tao, puno ng galaw. Wala na ang katahimikan ng probinsya. Wala na ang presensya ng balon. Ang lahat ay normal. Ang lahat ay payapa. Minsan, habang nakaupo ako sa opisina, napapatingin ako sa bintana.
Ang tunog ng hangin ay simpleng tunog lang. Ang anino ng tao ay normal, walang kakaibang galaw. Ang isip ko ay magaan, walang alaala ng takot. Hindi ko alam kung bakit biglang nawala ang lahat ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit bumalik sa normal. Pero sigurado akong tapos na ang lahat. Ang pamilya ko ay nanatili sa probinsya. Wala silang naramdaman, wala silang nakita, wala silang narinig. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Ang buhay nila ay tahimik, masaya, walang bakas ng takot. Ako man, sa wakas, ay nakahanap ng kapayapaan. Ako lang ang may dalang alaala ng bakasyon, pero wala ng presensya ng balon. Wala ng misteryo, wala ng tanong. Iniwan ko ang lahat at sa wakas, wala na akong dalang takot. At ngayon, habang isinusulat ko ang huling bahagi ng aking kwento, ramdam ko na tuluyan nang bumalik sa normal ang lahat. Ang mga araw ko sa Maynila ay puno ng ingay ng lungsod, ng mga busina, ng tawanan ng mga kaibigan at ng mga simpleng gawain sa trabaho. Wala na ang katahimikan na mabigat. Wala na ang presensya na hindi maipaliwanag. Ako ay namumuhay ulit ng payapa. Mommy Rose, kung maririnig ninyo ang boses ko ngayon, ito ay hindi na kwento ng takot. Ito ay kwento ng pagbalik sa normal. Ang balon sa Sibalom, antique, ay nananatiling alaala lamang ng isang bakasyon. Wala na akong naririnig na bulong. Wala na akong nakikitang anino. Wala na akong nararamdamang kakaiba. Ang lahat ay tahimik. Ang lahat ay payapa. Ang mga araw ay dumadaan ng walang bigat at ang mga gabi ay puno ng tulog na mahimbing. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, wala nang bumabalik na imahe. Wala nang mga kamay na humihila. Wala nang figura na nakatayo sa ilalim. Wala nang tubig na kumikilos ng kakaiba. Ang lahat ay normal. Ang lahat ay payapa. Ang isip ko ay magaan at ang dibdib ko ay maluwag. Wala na akong dalang tanong. Wala na akong dalang takot. Ako ay namumuhay ulit ng normal. Ang pamilya ko ay nanatili sa probinsya. Wala silang naramdaman, wala silang nakita, wala silang narinig. Para sa kanila, normal lang ang lahat. Ang buhay nila ay tahimik, masaya, walang bakas ng takot. Ako man, sa wakas, ay nakahanap ng kapayapaan. Ako lang ang may dalang alaala ng bakasyon. Pero wala nang presensya ng balon, wala nang misteryo, wala nang tanong. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kapayapaan. Ang tunog ng hangin ay simpleng tunog lang. Ang anino ng tao ay normal, walang kakaibang galaw. Ang isip ko ay magaan, walang alaala ng takot. Hindi ko alam kung bakit biglang nawala ang lahat ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit bumalik sa normal, pero sigurado akong tapos na ang lahat. Hanggang ngayon, wala na akong nararamdamang kakaiba. Wala na akong naririnig na bulong, wala na akong nakikitang anino, wala na akong nararamdamang presensya. Ang lahat ay normal, ang lahat ay payapa. Ako ay namumuhay ulit ng normal. At sa huli, ito ang aking kwento. Isang bakasyon na nagsimula sa nostalgia, dumaan sa katahimikan, at nagtapos sa kapayapaan. Wala nang misteryo, wala nang tanong, wala nang takot. Ako ay namumuhay ulit ng normal. At sa wakas, natapos na ang lahat.